Ganito magpara ng taxi sa Baguio City or sa La Trinidad, Benguet. Kaya ituturo ko sa inyo paano. Pag walang ilaw, ibig sabihin may nakasakay at hindi sila mag-i-stop. Pero meron din namang mga nakailaw, kaya lang may mga tao sa loob, kaya tignan nyo mabuti kung may laman or wala. Pero kapag nakailaw tapos wala talagang laman yung taxi, edi parahin na natin katulad nito. Dito sa Baguio, kapag gabi, kapag nakailaw yung taxi, ibig sabihin walang nakasakay. Pero kapag hindi nakailaw yung taxi, ibig sabihin may nakasakay. Ayan. So, tignan natin. Ayan. So, basta tatlong klase yan ha. Kapag walang ilaw, ibig sabihin may sakay yung loob ng taxi. Kapag may ilaw naman, pero may tao pa rin, hindi pwede magpara, di ba? Pero kapag nakailaw yung taxi, tapos walang laman, that's the time na pwede mo nang parahin yung taxi. So, may nakita ako dito na nakailaw at itry natin parahin, baka gusto niya. So, ayan, kino-close up view ko na and mukhang wala ngang tao. Kaya, sakay na tayo at pupunta na tayo sa point of destination natin. Dizon? Dizon? Sige. Dizon. So, magpapahatid ako sa Dizon kasi pupuntahan ko yung mga friends ko para makipag-chismisan. So, syempre, na-miss namin ang isa't isa kaya kailangan namin na mag-get together kahit sandali lang. So, buti na lang nakasakay ako ng agad. Tignan nyo, maraming nag-aabang ng taxi. Kaya dapat maging strategic ka sa pag-aabang ng taxi dito sa Baguio. A few moments later. Natapos na ang chismisan moments namin ng mga friends ko, kaya it's about time na naman na mag-taxi pa uwi. So dito na nga, nag-aabang tayo ng taxi, tapos nakakalungkot lang, may mga taxi talaga na namimili ng pasahero. Mag-11 PM na kasi ng gabi, siguro baka panahon na para maggarahe yung iba, kaya ayaw nilang magsakay ng mga pasahero, no? Which is, yun yung usually na garage time ng mga taxi drivers dito, kaya yung iba ayaw talagang magsakay. And yes, ramdam ko na mukhang naggarahe nga yung mga taxi driver kasi halos 15 minutes na akong nag-aabang ng taxi. Tas ang lamig-lamig pa, o di ba? Kaya ayun, magtiis-tiis lang tayo kasi ang hirap mag-abang ng taxi, no? Ayan, no? May mga nakailaw pero hopefully isasakay ako nito. So, ayan, mabuti naman. Tawag dito, natsambahan ko yung taxi driver na to. Ayan, so papunta na ako pauwi ng bahay from Baguio City. Dadaan tayo dito sa La Trinidad. So mapapansin nyo, konti na lang talaga yung mga nagbibiyahe, no? And mukhang naggarahe na talaga yung mga taxi driver. Kaya hindi ko naman mabablame kung bakit ayaw nilang magsakay kasi syempre kailangan din sila ng kanilang pamilya. Kaya pauwi na rin kami. Ayan, di ba? Tapos ang magandang siguro insight about sa taxi drivers dito sa Baguio ay mababait sila. Hindi balasubas, hindi sila scammer. Kung ano lang yung nakapatak sa metro, yun lang talaga yung babayaran mo. Kaya lang plus 5 pesos. So 40 plus 5, 45. A few moments later. Ay, salamat at umulan after 1 month. So 1 month nang hindi umuulan. Ayan guys, so makikita nyo dyan, umuulan siya ngayon lang para mahugasan yung mga tupra, ayan, yung mga lahat ng mga dumi sa kanal para hindi naman mabaho yung mga kanal, no? Ayan, so lahat ng mga dumi, buti na lang umulan. Yan, buti na lang nakapaglaba ako kahapon. So at least na ano ko yung sampay ko na very dry bago umulan. Ayan, no? So sana umulan kahit 1 hour lang. Sayang ang ikli lang ng ulan, no? So nag-stop agad. Pero anyway, sa mga nagtatanong kung ano yung result ng aking IELTS, 7.5 po yung overall band score ko. Kaya pasok na pasok ako sa as a skilled worker. Ayan. And yung CELBAN ko naman is 7. Pwedeng 7.5 din, pero magkaparehas din sila. Kaya yes, pasok na pasok sa banga. So kung gusto nyo pang malaman ano yung breakdown ng overall band score ko, comment down below para i-discuss natin kung paano ko nakuha yung 7.5 sa IELTS.
Kaya panahon na para mag-celebrate, pero mamaya pa yan. Kasama ko yung isang friend ko. And yes, kasi pasado ako. Ay, grabe. Ang saya-saya ko today. Anyway, ang Instagram ko, you can also add sa Instagram accounts nyo kung gusto nyo, The Story of Anthony. Ito po yung aking Instagram account and I hope to see you there. Kaya para sa mga gustong pumunta dito sa Baguio at gustong i-experience ang mga mababait na taxi, ayan, alam niyo na ang gagawin. Basta kapag may ilaw, tsaka walang tao, syempre pwedeng parahin. Pero kapag walang ilaw, tsaka may makikita kayong tao sa loob, syempre full siya or occupied siya, I should say. Ayan. Kaya ang payo ko, kapag gusto nyo bumisita dito sa Baguio, this is the best time before Christmas. Kasi between Christmas and New Year, fully booked na, marami ng tao dito. Kasi holiday, walang pasok, kaya, ayan, patience is virtue na makipagsiksikan. Pero, overall, masaya naman dito sa Baguio and we always welcome you with open arms. O, diba? Kaya, that's it guys. Thank you and have a wonderful day. Merry Christmas and Happy New Year.